Standby, Army. Pagpapalit ng fertilizer discount vouchers ng mga magsasaka sa mga accredited na merchant sa Gimba, nagsimula na. Nang detalye nito ay hatid sa atin ni Army. Pasok, Army. Yes, magandang... Ayan, kasamang G, magandang tanghali po sa ating lahat at sa lahat ng ating listeners at viewers sa ating Facebook at YouTube live. Nagsimula lang magpalit ng kanilang mga tinanggap na fertilizer discount vouchers ang mga magsasakang nakarehistro sa RSPSA o Registered System for Basic Extension Agriculture dito sa bayan ng Gimba, Lunes, Disyembre 2, taong kasalukuyan. Sa 5 accredited merchants ng Department of Agriculture dito sa munisipalidad. Ito ang unang batch ng opisyal na releasing ng fertilizer assistance mula sa ehensya para sa dry crop season ngayong taon hanggang 2025. Mula yan sa distribution ng vouchers ay sinagawa noon lamang nakaraang linggo. 4,600 na vouchers ang nakataglang maipalit hanggang Disyembre 4 ngayong linggo. Sa Huwebes po yan. Miyerkules pala. Base yan sa inilabas na schedule ng Municipal Agriculture Office o ng MAU Gimba. Linggo, Disyembre 1 sa 34 na barangay dito sa Gimba. Nakadistribute ito sa Center Cooperative at J. Romano Farm Supply sa Barangay Cabarwan. Popong sa Agri-Supply sa Barangay St. John. Eugene John Trading sa Barangay Santo Cristo at sa Barangay Bunol at ang Gabby's Agri-Trading sa Barangay Pasong 6. Nagkakahalaga ng 3,400 ang allotment kada ektaryang sinasaka at nakarehistro sa RSBSA na maaaring ipalit ng kahit anong abono na available sa inassign na merchant sa inilabas na schedule ng DA. Inaasahan na maglalabas pa ng karagdagang schedule ang tanggapan ng MAU sa susunod na mga araw para sa mga barangay na nakatanggap na ng vouchers, ngunit wala pa sa naunang ibinabang schedule. At yan muna ang balita kasamang G, mula rito yan sa MAU Gimba. Ako si Army Caranza, tuloy-tuloy sa pagbabalita at sa pagsiservisyo, sama-sama tayo sa Pilipinas. Maraming salamat, Army. So, paano ko yung mga fertilizer na gusto na magsasaka pero wala sa tindahan? Wala sa merchant? Wala. Ay, wala. O, di wala. Oo, kukunin nila kung ano yung available. So, normally naman... Paano kung meron naman sa isang merchant? Pwede ba doon kunin? Hindi. Alam mo, naitanong ko yan dun sa mga ibang mga merchants na nakausap ko. Sabi nila, sila mismo ay nagpapaubaya, pero hindi sila, isa, dalawang katao lang sa isang barangay. Ganun lang daw. Lalo na kung, kung nahuhuli na rin sa papalit yung mga merchants. So, pero kung sino yung naka-assign sa kanila, kung sinong merchant yung naka-assign sa kanila, doon dapat sila magpapalit. Oo. So, ito yung masasabi nating maagang dumating na discount vouchers na natanggap na ng mga magsasaka. So, pwede naman palang maaga. No? Oo, pwede. Yun lang, medyo, I don't know kung masasabi mo. Last time kasi, we don't know kung masasabi natin isolated case yon, pero kasi di ba, nagkaroon ng problem. Yung isa sa mga talagang major reasons kung bakit, kung bakit na-delay ay dahil dun sa mismong application na nagkaroon ng problema. Meron beforehand nga, di ba, may indication na na parang nagkaroon ng hacking incident. Pero attempts lang yata yun. Parang ganun yung isa sa mga narinig natin balita. Pero hindi natin yun na i-confirm. Saka late din daw kasi pag-submit ng report. Ayun, kaya dalawang problema. Yung late na submission ng report according dun sa kay yung focal person ng RICE.
Sir Lowell Revilla. Revillako. Pangalawa, yung system problem nila. Oo, nasa bayan naman nung naisabot sa kanila yung list ng binhe, nasaktuhan naman na nagkaroon ng system maintenance. Oo, kaya ito, so, timing to. Kasi yung marami pang mga magsasaka na kasalukuyan pa lang nagla-land prep o nakatiwangwang pa rin yung mga lupa nila eh. Hindi pa nagagalaw. So, nandiyan ay voucher ng fertilizer, meron na rin binhi. Oo. December ay taniman. Yung mga na-interview kong magsasaka sa Passion Chic nung nandun din ako, kumukuha ng fertilizer vouchers. Sabi nila, yun nga, maaga yung aabot, sakto, or aabot siya dun sa kanyang paggamit o pagsasabog ng abono. Pero isa sa mga hinaing pa rin nila ay kulang talaga yung 3,400 sa isang hektarya. Kasi, bali lang yun, ilang kung 14 na pataba, ilan yun? Nasa 1.5 daw eh. Ha? Nasa 1.5 daw ang market value ng 14-14. Di mga dalawa lang. 1.5. Oo, 3-4. Dalawa lang sa. Oo. Siyempre, hindi lang naman urea at saka 14-14 yung mga nakukuha. Meron din silang mga 16-20. Tapos meron din yung iba, meron ako nakitang 17-0-17 eh. Tapos yung iba, kalimutan ko kung meron din. In the previous year, may nakikita pa akong potash yung 0060. Ewan ko lang this year kasi hindi pa ako nakaipot doon sa mga merchant. Oo. Ang isa ko pa lang nakita maraming tao. Ang laki pala ng kakulangan. Kung urea ang kinuha mo, triple 14 ang kinuha mo, dalawa lang, ang kailangan mo ay ang kailangan mo kailangan sa isang hektarya 4 o 6. Mga 6. 5-6. Oo, grabe. Kaya kasi nga mumulang pala. Tapos ito pa, madadagdagan pa yun kung hybrid ang binili ko kasi mas maraming abono ang pinakailangan ng hybrid. Yes. So, yung hiling nila, sabi nila na maganda yung programa kasi kahit pa paano nakakabawas. Yung 3-4 kasi pwede mo nang gastusin sa krudo. Kasi lalo na kapag yung patubig mo, kailangan mo rin na padaluyin, sipsipin. Kahit na may niya, kailangan mo rin ng makina para mapadaloy dun sa bukid mo. Makakabawas na daw yun sa kanilang gastusin. Kasi siyempre, hindi ko pang gastos. Yun nga lang, talaga, sabi nila na sana dagdagan. Kasi kung tutuusin, dapat sa isang hektarya, kung 1.5 ang isa, di magkano yun? Kung 5, sabihin mo na lang average. O magkano yun? 7.5. Tama? Oo. 7,500. So, pag 1.5 ang isa. Ang katotohanan ay kulang na kulang yung subsidy. Konti lang talaga yung kayang i-provide ng government. Pero alam mo kasama, Zeke, ito medyo maingay dito sa lugar ko. I have yet to see kung ano yung itsura ng biofertilizer. Kasi meron ding allotment ng biofertilizer. Available ba yan sa mga merchant? Yung biofertilizer? Hindi ko pa nga masyadong bubusisi kung ano talaga yung biofertilizer. Kasi hindi ko pa siya nakita. Pero available saan? Daw. Yun ang hindi pa natin yan na didiscover. Baka most likely sa merchants din yun makukuha. Kasi fertilizer di ba? So, kung unless katulad dyan ng binhi na manggagaling sa mga agency or yung mga partner ng mga agencies na magbibigay ng fertilizer o magsusupply ng fertilizer sa kanila na ipapamahagi naman separately sa mga magsasaka. Kasi siyempre iba yung voucher.
Tapos, I don't know kung anong klaseng papel yung ibibigay para makuha mo yung biofertilizer. Sige. Okay. Maraming salamat, Army. Radyo natin.